Bakit ginawang hayop ng Diyos si Haring Nebukadnesar? Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakakapanapanabik at misteryosong kwento sa Biblia, ang sandaling ginawa ng Diyos na parang hayop ang makapangyarihang hari na si Nebukadnesar. Nais mo bang malaman kung bakit ang isang makapangyarihang hari tulad ni Nebukadnesar ang nauwi sa paggapang sa lupa, pagkain ng damo at pamumuhay tulad ng isang hayop? Anong dahilan upang ibagsak ng Diyos ang ganitong uri ng matinding parusa? At ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Ang kwentong ito ay puno ng mga aral tungkol sa kayabangan, kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng Diyos. At tiyak na hindi mo gugustuhing palampasin ang kamanghamanghang pagbabago na naganap sa dulo ng video. Ang nangyari kay Nebukadnesar ay may mga mahahalagang aral pa ring hatid para sa atin ngayon. At maaaring baguhin nito ang iyong pananaw sa tagumpay, kababaang loob at ang papel ng Diyos sa iyong buhay. Kaya naman siguraduhing manatili hanggang sa dulo kung saan tatalakayin natin kung ano ang kahulugan ng karanasan ni Nebukadnesar para sa iyo at kung paano ito nauugnay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kasama ang Diyos. At kung ready ka na, simulan na natin ang paglalakbay sa kwento kung bakit ginawa ng Diyos na parang hayop si Haring Nebukadnesar. Unang bira, sino si Nebukadnesar? Bago natin talakayin ang pagbabagong nangyari kay Nebukadnesar, ay tingnan muna natin kung sino siya at bakit mahalaga ang kanyang kwento. Si Haring Nebukadnesar II ay hindi basta-bastang hari lamang. Isa siya sa pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang pinuno noong sinaunang panahon. Naghari siya mula humigit kumulang 605 BCE hanggang 562 BCE at sa panahon ng kanyang pamamahala, narating ng Babylonia ang rurok ng tagumpay nito. Sa mga hindi pamilyar ang Babylonia sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakilala dahil sa kayamanan, lakas militar at mga nakakamanghang arkitektura. Isa sa pinakasikat niyang kontribusyon ay ang tinaguriang Hanging Gardens of Babylon, na itinuturing na isa sa 7 wonders of the ancient world. Bagamat pinagtatalunan ng mga historiador ang aktwal na pag-iral ng mga hardin, ang alamat nito ay sumisimbolo sa karangyaan ng Babylonia noong panahon ni Nebukadnesar. Pinalawak ni Nebukadnesar ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng pananakop sa mga kalapit na bansa, kabilang ang Huda, ang kaharian ng mga piniling tao ng Diyos. Noong 586 BCE, pinamunuan niya ang pagdurog ng Jerusalem, ang banal na lungsod ng mga Hudyo. Sinira niya ang mga pader nito, sinunog ang templo at ginawang bihag ang mga Israelita sa Babylonia. Ang pangyayaring ito na kilala bilang Babylonian exile ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Biblia dahil ito ang katuparan ng babala ng Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway na mababasa sa ikalawang aklat ng mga hari kabanata 24:10 berso. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nebukadnesar ng Babylonia. Bagamat si Nebukadnesar ay isang paganong hari na sumasamba sa maraming Diyos, ang kanyang mga karanasan sa Diyos ng Israel ang siyang nagbigay ng mahalagang aral sa Biblia. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo, lalo na kina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, ay nagbigay ng malalim na pagsilip sa kanyang pagkatao. Sa aklat ni Daniel, unang nakita ni Nebukadnesar ang kapangyarihan ng Diyos nang magkaroon siya ng mga panaginip na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang mga salamangkero, manghuhula at matatalinong tao. Subalit si Daniel na isang batang Hebreyong bihag ang siyang nakapagbigay kahulugan sa mga panaginip sa tulong ng karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa ikalawang aklat ni Daniel ay ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ni Nebukadnesar tungkol sa isang malaking ribulto na gawa sa iba't ibang materyales na sumisimbolo sa iba't ibang kaharian. Malinaw na sinabi ni Daniel sa hari na ang kanyang kapangyarihan at tagumpay ay nagmula sa Diyos ng langit. Sa aklat ni Daniel, ikalawang kabanata, mula sa ika-37 berso,
Ang Diyos ng langit ang nagbigay sa inyo ng kaharian, kapangyarihan, lakas at kaluwalhatian. Sa inyong mga kamay, inilagay niya ang lahat ng tao, hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Ginawa niya kayong tagapamahala ng lahat, kayo ang ulong ginto. Gayunpaman sa kabila ng babala ng Diyos, si Nebuchadnezzar ay nanatili sa kanyang kayabangan. Sa Daniel 4, binigyan siya ng panaginip tungkol sa isang malaking punong kahoy na may napakalawak na lilim at bunga. Sa panaginip, iniutos ng isang mensahero mula sa langit na putulin ang punong kahoy na sumisimbolo sa pagbagsak ni Nebuchadnezzar dahil sa kanyang pagmamataas. Sa kabila ng babala ni Daniel na magsisi at magpakumbaba, patuloy na nanatili si Nebuchadnezzar sa kanyang kayabangan. Matapos ang mga pangyayaring iyon eksaktong 1 taon matapos ang babala, habang naglalakad siya sa bubungan ng kanyang palasyo, sinabi niya, "Hindi ba't ito ang dakilang Babilonia na itinayo ko sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking kaluwalhatian?" Sa ika-4 na kabanata mula sa ika-31 berso, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka." Ang pagbagsak ni Nebuchadnezzar ay isang malinaw na paalala na ang kayabangan ay nagdadala ng kapahamakan. Matapos ang 7 taon, itinaas ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga mata sa langit. Kinilala ang kapangyarihan ng Diyos at ibinalik ng Diyos ang kanyang katinuan at kaharian. Sa ika-4 na kabanata mula sa ika-34 na berso. Pagkatapos ng 7 taon, ako, si Nebuchadnezzar, ay lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matino kong pag-iisip. Kaya pinuri ko at pinarangalan ang kataas-taasang Diyos na buhay magpakailanman. Sinabi ko, ang paghahari niya ay walang katapusan. Ang kwento ni Haring Nebuchadnezzar ay isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa kanyang kayabangan, inangkin niya ang lahat ng kaluwalhatian at tagumpay bilang bunga ng kanyang sariling kakayahan na naging dahilan ng hatol ng Diyos na siya'y gawing parang hayop. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbagsak, ang biyaya ng Diyos ay hindi nagwakas. Nang siya'y tumingala sa langit at kinilala ang kataas-taasang Diyos, binuksan ng Diyos ang pintuan ng pagbabago at ibinalik sa kanya ang lahat. Mas higit pa kaysa sa nauna, ito'y aral na nauukol hindi lamang sa mga hari, kundi sa ating lahat. Walang sino man ang makakahigit sa Diyos at ang tunay na kaluwalhatian ay nagmumula sa Kanya. Sa ating buhay, maaaring dumating ang mga panahon ng pagsubok, ng kawalan o ng pagkalugmok, ngunit laging may pag-asa sa mga nagbabalik loob at nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng hustisya, kundi Diyos din ng biyaya. Naway matutunan nating tingalain ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa tagumpay at kabiguan, sapagkat ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Kanya. Katulad ni Nebuchadnezzar, maaaring maibalik ang lahat sa atin ng higit pa kaysa ating inaakala. Basta't magpakumbaba tayo at kilalanin ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.